Hi guys! Welcome to my channel at magandang buhay sa lahat. Today is April 22, 2026 and today is my rest day. Now, kagigising ko lang at kababangon ko lang sa higaan at pagbukas ko ng pintuan ng kwarto ko, nagposisyon ako ng stretching of exercise para mabanat ang mga kasukasuhan ko at para maunat ang mga ugat ko. At syempre, dahil rest day ko nga, kaya free ang time ko at available ang panahon ko para makapag-content at para makapag-vlog. Dahil this last few days ay may duty ako sa work, kaya medyo pagod ako sa work. Kaya naman ito nga, tumayo ako saglit at nagmuni-muni para maisip at alamin ang plans and future ko about with my chubby someday. So, kukwentuhan ko nga kayo dahil dito sa video na to, makikita nyo at mapapanood ninyo yung mga part ng obligasyon ko na isa sa mga daily routine ko at especially kasali na din yung cooking show ko. So hindi ko na rin patatagalin to, fast forward tayo. Dito tayo sa favorite kong spot, ang dining table set. Dito ako lagi nagkakape, dito ako kumakain ng foods, at dito ako nagluluto ng foods. At syempre, dito din ako nagtatambay madalas. Flex ko lang sa inyo yung favorite kong kaping barako at konting asukal. So, ito kasi ang lagi kong iniinom. Ang favorite kong kaping barako, pure black Nescafe coffee. So, nabanggit ko nga sa inyo kanina na meron akong part na obligasyon na yon ay ang aking daily routine at cooking show. So, yung part ng obligasyon ko na daily routine is ginagawa ko lang siya at inaasikaso tuwing rest day ako ng weekdays. Bago kami magkita ng chubby ko at bago kami magbanding ng chubby ko. Siyempre, wala namang ibang gagawa at kikilos nun kung di ako lang. So, shoutout nga pala sa mga nagtatanong kung ano ang ginagamit ko, bakit ako tumaba ngayon. Well, nagtitake po ako ng vitamins. So, next vlog ko, ipapakita ko sa inyo kung ano yung vitamins na tinitake ko, kung bakit ako mataba. Actually, dahil sa vitamins na tinitake ko, kaya ako tumaba kasi malakas akong kumain. At syempre, alaga ako sa pagkain ng chubby ko. So, fast forward na nga tayo. Dito tayo again sa dining table set ko. Papakita ko sa inyo yung kaldero ko. Yan yung malinis na kaldero na sinasaingan ko. So magtatakal ako ng 3 cups para meron akong lunch, dinner, kasama na yung breakfast kung may matira. So magsasaing ako ng kanin. Habang nagluluto ko ng kanin, kukwentuhan ko kayo. So, sa work namin is meron kaming tinatawag na skeletal moment situation. Every year of the month of April to May is meron kaming skeletal moment sa production ni Lazada. Kaya dahil mahina ang patakbo ng production ni Lazada, pagka ganong buwan, starting April 16 up to May 31, bali 1 month and 2 weeks and a half, ay mahina ang patakbo ng production ni Lazada. Kaya skeletal moment ang work namin sa Lazada. Bakit? Walang masyadong order si customer, walang masyadong product na bumabagsak galing sa main branch ni seller, walang inaasikasong order na i-deliver sa mga clients and customer. So, habang binubuksan ko yung kalan and apoy, inapoyan ko na si kalan at apoy nakasalang na si kaldero. Kukwentuhan ko kayo ulit. Ang skeletal moment na work namin sa production ni Lazada is every year a month of April 16 starting up to May 31, bali 1 month and 2 weeks. So, may tinatawag kaming skeletal moment. Yun yung dahil mahina ang patakbo ng production ni Lazada. Pero per cut-off start 1 to 6, 1 to 15 to 16 to 30 is meron naman kaming few days na schedule sa duty namin para may
pondo kami sa sweldo namin. Kaya may natatanggap pa rin kaming sweldo every 10th and 25 a month. So, ayan na nga, nabanggit ko na sa inyo. Kaya maluwag-luwag ang schedule ko at makakapag-vlog ako at makakagawa ng content. So, babalik kami sa new normal na malakas ang patakbo ng production ni Lazada is starting sa June 1. June 1 to up to next year, 2027 to March 2027. Starting to June 1, 2026 up to March 2027 is malakas na ang patakbo ng production ni Lazada. Kaya magiging busy ako nun sa work at magiging medyo hectic ang schedule ko. So ngayon, na skeletal moment ang work namin sa production ni Lazada kasi nga mahina ang patakbo ng production ni Lazada. Kaya may times na rest day ako at maluwag ang schedule ko. So, alam nyo naman na few days is my duty ako sa work, kaya medyo busy ako noon. Kaya ngayong may rest day ako, is free na ang time ko at available na ang panahon ko para makapag-content at makapag-vlog. Kaya susulitin natin to. So, ito na nga, hindi ko na patatagalin, guys. Nakaluto na ako ng sinaing. Dito ako sa kalan, nakita nyo naman, luto na yung sinaing ko. So, hindi ko na rin patatagalin dahil ipapakita ko na sa inyo ang aking cooking show. So, after ko magluto ng kanin, nagsaing habang nagkakape, so, ipe-prepare ko na din yung mga ingredients na lulutuin ko. At hindi magtatagal, malalaman nyo na kung anong recipe yon. We are so exciting dahil first time kong ipapakita sa lahat na ibang recipe naman at kakaibang menu ang lulutuin ko. Madalas nyo kasi makita sa vlog ko is adobo, chicken adobo, di ba? Dahil yun yung favorite ko. Now, welcome to my cooking show. Ito ang panibagong recipe at ibang menu na lulutuin ko. So, ito yung ingredients. Kung makikita ninyo. It's my grocery stock. Nabili ko lang lahat yan sa Dali. Dahil si Dali ay walking distance lang dito sa tinitiran ko. So, ito na nga. Papakita ko na sa inyo. Yan. Dyan sa plate na yan. Extra plate at kutsilyo. Dyan ako nag-slice ng mga ricado. So, dito, papakita ko sa inyo guys yung mga ingredients. Ito yung naka-chop na chicken frozen. Again. Mahilig ako sa chicken. Ito yung mantika. Ayan. Tapos, ito naman yung gulay na sayote. So, alam nyo na kung ano yan. Tapos, ito din yung sibuyas at bawang. Yan. Ito rin yung luya. Nahuhulaan nyo na ba kung ano yan? At ito na yung mga panimpla. Ginisa mix, betchin, nor chicken cubes. Kasama na yung patis at saka asin. So, ayan. Alam nyo, nahuhulaan nyo na kung ano yung recipe na lulutuin ko. Well, magluluto lang naman ako ng recipe na chicken tinola with sayote. Diba? Kakaibang menu tayo ngayon. So, rest day, nagka-cravings ako ng mainit na sabaw. So, naisip ko, magluto ko ng menu na chicken tinola. So, sa recipe na chicken tinola, papakita ko ang process kung paano ako magluto. So, naka-chop na nga tong chicken frozen na nabili ko sa Dali. Pero medyo matigas pa siya dahil galing sa freezer. So, didikdikin lang natin siya saglit ng kutsilyo, sabay paghihiwa-hiwalayin natin. At pagkatapos, ibababad natin sa tubig sa may kaserola ng ilang minuto para lumambot. Wala naman ang problema yan kasi nakachop na yan pag binili na. Nabili ko siyang nakachop na. So again, dito tayo sa gulay na sayote, 2 piraso, medyo malaki-laki. Babalatan natin lahat yan at hihiwain, sabay tatanggalan natin ng buto. So, habang nagbabalat ako at naghihiwa ng sayote, kukwentuhan ko kayo ulit. So, dito sa chicken tinola na lulutuin ko, nakasama rito yung ricado na sayote, kasabay yung mga panimpla. So, nasabi ko na sa inyo na pag ako nagluto, once a day lang. Kasi nagtitipid ako sa gas, syempre mahal ang gasolina,
nagtaas ang gasolina, nagtaas ang pamasahe, nagtaas ang bigas at ulam, nagtaas ang grocery. So lahat ng bilihin is nagtaas ang presyo. Kaya kailangan natin magtipid kahit may trabaho tayo at kahit pa may sweldo tayo. So, syempre, pag ako nagluto is kasama na dyan yung lunch and dinner, baon. So, dahil rest day ko naman, kasama dyan yung lunch, dinner. So, kung may matitira is breakfast ko kinabukasan. So, ayoko kasi nang paulit-ulit ako nagluluto eh. Aksayado sa gas. Syempre nga, nagtitipid diba dahil mahal ang bilihin. So, pag ako nagluto is once a day lang. No, isang potahe, isang recipe lang. So, hindi naman kasi ako mabilis maumay sa pagkain. No? Dahil malakas ako sa kanin, hindi na mahina naman ako sa ulam. Pero, tumataba ako dahil malakas ako sa kanin. At mahilig ako sa sabaw-sabaw. So, nagki-cravings ako ng mga mainit na sabaw. Kaya gusto ko yung chicken tinola with sayote. So, ipapakita ko sa inyo yung process ng pagluluto ko ha. Panoorin nyo. Nabanggit ko sa inyo sa last vlog ko na hindi naman ako talaga magaling magluto, pero marunong lang ako magluto. Syempre, naturuan ako ng mama ko. Kasi ang mama ko is kapangpangan. So, natural sa mga kapangpangan, kailangan marunong magluto. Kaya kahit ng mga bata pa kami, hanggang sa lumaki ako, may katulong kami, pero ang mama ko, tinuturuan kami magluto. Lahat kaming magkakapatid, gusto niya matuto kami magluto. Para pag nag-asawa daw kami, is hindi nakakahiya. At para pagdating ng panahon na tumanda kami, kaya namin ipagluto ang asawa at anak namin. Kasi important sa mga kapangpangan ang marunong magluto. Actually, ang mama ko, siya talaga yung magaling magluto. Kaya naturuan ako ng mama ko, kaya eto, marunong ako magluto. So, huwag na kayong magtaka guys kung sa mga content at vlog ko ay meron akong cooking show. So, pinapakita ko lang naman kung ano yung mga recipe na kaya kong lutuin at yung mga part ng daily routine ko. So, part kasi ng daily routine ko yan eh, yung pagluluto. So, habang binabalatan ko ang sayote at habang inihiwa-hiwa, uhugasan ko din yan maya-maya. So, nabanggit ko na nga sa inyo yun kung bakit ako marunong magluto, di ba? So, nitong mga last few days kasi nagki-cravings talaga ako ng may sabaw. Pinag-isipan ko kung dinilaga is tinola. So, natatakam ako sa chicken tinola with sayote. Kaya ito na yung napili kong recipe na lulutuin ko ngayon. So, hindi na rin natin patatagalin. Fast forward tayo. Habang tumatagay ako ng kapeng barako, walang katapusang kape dahil favorite ko. Ganyan talaga ako habang may ginagawa is nagkakape. So ito na nga, isusunod ko na ang hiwa-hiwain at babalatan ang bawang sibuyas tsaka luya. Babalatan ko siya at hihiwa-hiwain. Kasi papakita ko sa inyo kung anong itsura niya. So, back to topic tayo. Namiss nyo ba ako? Kasi kayo, namiss ko kayo. So, syempre, dahil rest day nga, meron akong mga ginagawang daily routine. Yun yung part ng mga obligasyon ko. Dito kasi sa tinitiran ko is kanya-kanyang linis, kanya-kanyang luto, kanya-kanyang pag-aasikaso sa sarili. So, yung part ng obligasyon ko, yun yung mga daily routine na ginagawa ko tuwing rest day. Bago kami magkita ng chubby ko, bago kami mag-bonding ng chubby ko. So, dahil kanya-kanyang galaw naman kami, kaya sariling gawa ko. Siyempre, sanay na ako sa mga ganyan dahil sanay ako mamuhay ng independent. Kaya naman, sisiw lang sa akin at maning-mani sa akin yung mga ginagawa kong daily routine tuwing rest day. So, malalaman nyo yan, makikita nyo at mapapanood nyo maya-maya. So, sa video na to, sa cooking show na ginagawa ko, ipapakita ko muna kung paano ako magluto ng chicken tinola. So, ito na nga, hindi ko na patatagalin. Medyo napapahaba-haba na yung mga detalye yung kinukwento ko. Pero totoo naman lahat yon, hindi kasi nungalingan. Kaya naman, magpa-fast forward tayo para ipakita rin sa inyo yung itsura ng chicken tinola na frozen. Naka-frozen kasi yun eh. So, medyo natatagalan lang ako dito sa pagbabalat. Yan, sa pagpe-prepare. Pero natapos din naman ako. Hinugasan ko na rin yung sayote dyan. Ayan, kung makikita ninyo, hindi ko tinitipid yung ingredients kasi ng niluluto ko eh. Para sa akin, mas magandang hindi tinitipid yung ingredients para masarap at lumalasa yung mga ricado.
Sa ingredients kasi ng bawang sibuyas at saka yung ricado na gulay, hindi ako matipid eh. Ayoko nagtitipid. Gusto ko kasi kapag kinakain ko yung menu is natitikman ko yung lasa ng ingredients at yung nakakain ko yung ricado. Ayan. Napakita ko na sa inyo, na-slice ko na. Nahugasan ko na yan. Ito na rin yung bawang sibuyas luya. So, fast forward, ito na yung chicken frozen. Sinala ko na siya sa tubig, na nagiwa-hiwalay na siya dahil nakachop na. Fast forward naman tayo. Isasalang ko na si kawali, paapuyan ko na si super kalan. So, ayan, makikita ninyo ang process at instruction kung paano ako magluto ng chicken tinola. Nga pala ha, sasabihin ko sa inyo, hindi lahat na nagluluto is pare-parehas ang process. Lahat ng nagluluto, kadalasan iba-iba ang procedure. So dahil kapangpangan ako, ganito ang process ng pagluluto ko dahil ganito ang procedure na tinuro sa akin ng mama ko. 'Di ba? Ang mama ko nga nagturo sa akin magluto. So ito na, pinainit ko na si mantika sa kawali at igigisa ko na si bawang sibuyas at luya. Magkakasabay na yan. Igigisa ko siya ng medyo matagal kasi gusto ko yung toasted para lumasa-lasa, di ba? Habang ginigisa ko yan, makikita ninyo mamaya, isusunod ko na yung chicken frozen. Ayan. Nakikita ninyo di ba? Isusunod ko na si chicken frozen. Igigisa-gisa ko yan ng medyo matagal-tagal hanggang sa medyo mag-crunch siya, yung medyo matoasted siya. Ganyan. Nakikita nyo kung paano ako magluto ng chicken tinola ha. Yung iba kasi, ibang process nila eh. Ayan. Igigisa ko na siya. Medyo patatagalin ko rin ng konti para matusta. Yan. 'Di ba? Papakita ko sa inyo. So after that, papakita ko sa inyo kung paano ako maggisa ng sayote. Isasabay ko yan. Pero isasangkot siya ko muna yan. After ko isangkot siya ng 10 minuto si chicken frozen sa bawang sibuyas na ginisa, isusunod ko ng igisa ang gulay, sayote. Ayan. Igigisa ko na siya ng igigisa. Ayan. So, habang ginigisa ko, isasabay ko na yung panimpla na asin at betchin. Ayan. So, habang ginigisa-gisa ko siya, ayan. Kita ninyo habang sinasangkotsa ko siya, sasangkotsa ko siya ng 10 minuto para maluto siya ng todo. So, hindi pa naman ako masyado gutom dyan, kaya mamaya-maya ako kakain. Ayan. So, after nyan, sasangkot siya ng 10 minuto, yan. Igigisa-gisa siya ulit. Then, lalagyan natin ng sabaw. Nakita nyo na? O, diba? Lalagyan natin siya ng sabaw. Ayan. Mineral water. 2 baso yan. Naglagay ako nyan. Lalagyan ko na siya ng panimpla na ginisa mix. At nor chicken. Tapos konting patis. Then, papakuluan ko na siya. So, after ko lutuin si chicken tinola, is mag-charge muna ako ng cellphone dahil nalobat ang cellphone ko. Yan. Mag-shutdown na yung cellphone ko. Nakalimutan ko kasi mag-charge kaganina, kagabi pag out ko sa work. Ayan. Kaya pasensya na kayo sa mga next na part na makikita ninyo dahil fast forward na ha. Yan. So, fast forward na tayo. Ginabi na tayo sa pagluluto. Gabi na. Kaya ngayon lang ako nakapag-video ulit kasi nalobat yung cellphone ko. Nag-charge pa ako ng cellphone, kaya ngayon lang ako nakapag-shoot ng video. Pasensya na kayo fast forward na to, gabi na. So, kumain na ako ng lunch kanina, hindi ko na na-video kasi nga nag-shutdown yung cellphone ko, nalobat at kailangan ko nang i-charge yung cellphone ko. So, ngayon na full charge na yung cellphone ko, kaya continuous na yung shoot natin ng videos. Fast forward na to, gabi na. So, ito na yung papakita ko sa inyo yung dinner ko. Magdi-dinner na ako kasi nga gagawin ko na yung part ng obligasyon ko na isa sa mga daily routine ko. So, kailangan ko mag-dinner ng mas maaga. Yan. Makikita ninyo kung paano ko kumain. Nagsandok na ako ng kanin at naglagay na ako ng ulam. So, pasensya na kayo kung medyo,
dim light yung videos ko dito. Hindi naman to blurred yung camera ko, hindi blurred. Malinaw siya. Kaya dim light kasi patay kasi yung bumbilya sa labas. So yung solar lang ang bukas. Yung solar light lang ang nakabukas. Kaya medyo dim light yung paligid ko. Pero malinaw yung camera ko Naka-front side siya pero kuwang-kuwa pa rin yung part ng content ko sa vlog. So ayan, papakita ko sa inyo kung paano ako kumain ng dinner. So, chicken tinola again ang dinner ko with sayote. So, guys, kain tayo. Medyo ginutom ako dahil ito ay alas 8 na ng gabi. Ayan. So, papakita ko sa inyo kung paano ko kumain. Walang kaarte-arte. Si Judith May Tesoro Catalia ng Dalasado Vlogger. So, walang kaarte-arte. Pero makikita nyo, lakas kong kumain dyan. Kita nyo, konti lang yung ulam ko pero marami yung kanin. Kasi nga, malakas akong kumain. Mas malakas ako sa kanin compare sa ulam. Yun. Pero may tinitake akong vitamins. Siyempre, alaga din ako sa pagkain ng chubby ko. Kaya, talagang maano ako sa pagkain, malakas. Laki nga ng tinaba ko Yan. Nang kaarte-arte, 'di ba? Kung lumapang, simple lang. Sarap na sarap ako dyan. Takam na takam ako sa kinakain ko kasi cravings ko yan Ang chicken tinola with sayote. So, hindi ko na rin patatagalin guys habang kumakain. Sasabihin ko na sa inyo yung part ng obligasyon ko. Yon ang daily routine ko tuwing rest day. So, makikita niyo yan maya-maya after kong kumain. So, panoorin nyo lang akong kumain para may tips kayo kung bakit ako tumataba. Ayan. Kaya ako tumataba is malakas kasi ako sa kanin compare sa ulam. Ayan. Fast forward tayo. Dito na tayo sa kitchen na ginagamit ko. So, dito sa kitchen na ginagamit ko, ako lang ang gumagamit ito. So, pag naguhugas ako ng pinggan, diretso ko na siyang nililinisan. So, ipapakita ko sa inyo yung switch ng ilaw. Ayan ang itsura ng lababo na ginagamit ko. Ayan. May gripo siya ng Maynilad. Malakas-lakas yung tubig. Ayan yung mga hugasan ko, tambak. Meron akong batya para lagayan ng mga hinugasan. At meron akong dishwashing sponge, steel wool. Ito yung tubig sa gripo sa lababo. 'Di ba? Ang lakas ng tubig ng gripo sa lababo. Maynilad 'yan. Malinis, malinaw. Ayan yung lababo. Nililinisan ko lagi 'yan Every time na maghuhugas ako diyan ng pinggan, nililinisan ko 'yan. Kasi ako lang ang gumagamit niyan, walang iba. So, ayan. Medyo may kalayuan yung kitchen na ginagamit ko, yung lababo na ginagamit ko. Medyo may malayo. Ilang metro ang lalakarin ko. Ayan. Pinakita ko sa inyo yung itsura ng lababo na ginagamit ko. Diyan ako naghuhugas lagi ng pinggan. At yan ay nililinisan ko pagkatapos ko maghugas ng pinggan. Nakita nyo, malakas na yung tubig sa gripo ng lababo. So, ayan nga, papakita ko sa inyo kung paano maghugas ng pinggan. Maarte din ako Hinuhugasan ko muna yung batya, yung mga lagayan. Babanlawan ko muna yung mga plato, yung mga kinainan. Tapos, saka ko i-ready yung dishwashing. Ayan. Kita ninyo? Maghugas ako. Diba? Maarte ako maghugas Okay lang mag-aksaya ng tubig basta malinis at binabanlawang mabuti yung mga pinagkainan. Ayoko kasi sa lahat yung nilalanggam yung pinagkainan. Nakakadiri. Ayoko din syempre yung inuud yung pinagkainan ko. Yuck! Kadiri. Ayoko ng ganon. Katulad ng sinabi ko, hindi sa nagmamaselan ako hindi sa nag-iinarte. Ayoko kasi ng nilalanggam ang pinagkainan ko. Ayoko rin ng inuud yung mga ginagamit kong kainan. Kaya maarte ako pa naghugas. Todo sabon, todo banlaw. Kahit mag-aksaya ako ng tubig, okay lang. At least make sure na malinis yung pinagkainan ko. At sigurado na nahugasan na mabuti. 'Di ba? Kasi ginagamit natin ang mga kubyertos at pinagkainan, ginagamit natin yan sa bunganga Kailangan natin maging maarte pagdating sa bunganga. Siyempre, papayag ka ba na ang pinagkainan mo, inuud? Tapos, isusubo mo yung kutsara, nilalanggam at inuud? Yak, kadiri. Ayoko ng ganon. Hindi ako papayag na yung pinagkainan ko, nilalanggam. Ayoko yung mga kubyertos ko is inuud. Tapos isusubo ko sa bibig ko, yak kadiri, ayoko talaga, promise.
over my dead body. Kaya make sure na malinis yung pinagkainan ko, todo sabon, todo banlaw, kahit mag-aksaya pa ako ng tubig, okay lang. At least make sure na malinis yung pinagkainan ko at nabanlawan mabuti lahat ang mga pinagkainan ko. Yan. Actually, mga kubyertos ko, binabanglian ko pa ng tubig mainit yan eh. Kasi nga ayoko nang inuud yung mga pinagkainan ko. Ayoko din nilalanggam yung mga pinagkainan ko. So, alam nyo na, maarte ako sa mga gamit ko. Kahit sabi mong luma yung mga gamit kong yan, at least malinis. 'Di ba? Hindi ako magkakasakit. Yan, kasi nahugasan mabuti, 'di ba? At nabanlawan ng maayos. Yan. After ko mahugasan yung mga pinagkainan ko, biyerto, sinunod ko din yung mga kaserola, kawali, ayan. Kung makikita nyo, ang lakas ng tubig namin sa Maynilad, hindi nagloloko. At ang ganda ng daloy ng tubig sa gripo, hindi nagloloko. So, fast forward tayo. After kong hugasan ang mga pinagkainan ko, eto na. Lilinisin ko na yung lababo. So, katulad ng sinabi ko, ako lang ang gumagamit ng lababo na yan. Diyan ako lagi naghuhugas ng mga pinggan at pinaglutuan. Kaya, as usual, ako din ang maglilinis ng lababong yan. After ko maghugas ng pinagkainan, after ko maghugas ng pinaglutuan, is diretso ko nang lilinisin yung lababo. Nakikita nyo kung paano ko linisin yung lababo? Yan. Kinukuskus ko mabuti yung wall, yung dingding, at saka yung patungan, tapos huling-huli yung mismong lababo na. Yung main ng lababo. Sinasabon ko rin yan. Sinasabon ko mula sa wall, mula sa patungan hanggang sa mismong lababo, sinasabon ko at binabanlawan. Fast forward tayo. Dito na tayo sa CR. So, especially, to ang pinaka part ng obligasyon ko, isa sa mga daily routine ko, ang CR. Yeah? Ako lang ang gumagamit ng CR na yan. Walang iba. Kaya, sino ba maglilinis niyan? Ay di ako, syempre. Medyo may kalayuan yung CR na ginagamit ko, ilang metro ang lalakarin ko. Pero tuwing rest day, bago kami magkita ng chubby ko, bago kami magbanding ng chubby ko, ginagawa ko muna ang part ng obligasyon ko. Ito ang daily routine ko, ang maglinis ng CR. Yan. Ito yung CR na ginagamit ko, walang iba ang gumagamit niyan kundi ako lang. So, syempre ako din na maglilinis niyan. Tuwing rest day ko yan nililinis ha. To, papakita ko sa inyo kung paano ako maglinis ng CR. Shout out sa mga manonood. Nakikita nyo, hindi ako maarte. Lumaki pa ako sa mayaman na buhay ha, pero marunong ako maglinis ng CR. 'Di ba? Sino bang mag-aakala na lumaki ako sa buhay na may katulong, sa marangyang buhay, pero marunong ako maglinis ng CR. Marunong ako maglinis ng lababo. Siyempre, naturuan ako ng mama ko. Kahit may katulong kami ng mga bata kami hanggang sa lumaki, ang mama ko tinuruan kami maglinis ng bahay, tinuruan kami maglinis ng CR, tinuruan kami maglinis ng kusina, at tinuruan kami magluto ng pagkain. So ayan, makikita ninyo, panoorin nyo kung paano ako maglinis ng CR. Maselan ako pagdating sa CR ha. Ayoko nang may tae na hindi na binuhusan. Ulitin ko, ayoko sa CR. Sa CR is maselan ako. Pagdating sa CR, ayoko sa lahat yung may tae na hindi binuhusan. Ayoko din na may ihi na hindi binuhusan. Ha? Bakit? Nakakadiri. Alangan naman na yung susunod na si CR is yung pa magbubuhos. Ayoko sa lahat na ako yung magbubuhos ng tae na hindi naman akin. Ayoko sa lahat na ako yung magbubuhos ng ihi na hindi naman sa akin. Diba? Siyempre magagalit ako. So, kagaya niyan, sinabi ko sa inyo na maselan ako sa CR. Sobra. Ano yung selan ko sa lababo? Kung ano yung pagiging maselan ko sa lababo, ganun din ang pagiging maselan ko sa CR. Katulad ng sinabi ko, ayoko nang may tae sa CR na ako pa magbubuhos na hindi naman sa akin. Ayoko na may ihi sa CR na hindi naman sa akin tas ako magbubuhos. Siyempre kung sino yung gagamit ng CR, siya magbubuhos ng tae at ihi. Pero dahil thankful ako kasi nakabukod na ako ng CR at lababo, kaya ako lang ang gumagamit ng lababo at CR ko, ako din na naglilinis ng CR at lababo ko. So ito na nga, nakita nyo kung paano ako maglinis ng CR? Binabrush ko yung wall, sinasabunan ko, pati yung sahig, binabrush ko, sinasabunan ko. Pati yung bowl, yung inidoro, binabrush ko, sinasabun ko. Tapos sabay ko lahat binabanlawan, yung wall, yung dingding,
yung sahig, binabanlawan ko. At binabanlawan ko rin mabuti yung inidoro. Nakita nyo kung paano ako mag-brush ng wall, yung dingding? 'Di ba? Talagang todo brush ako, todo sabon ako ng dingding. Sabay binabanlawan ko mabuti. Yung sa sahig din, todo brush din ako, todo sabon ko din ako ng sahig. Tapos todo banlaw din ako ng sahig. Lalo especially sa inidoro. Todo brush ako dyan, todo sabon ako dyan, todo banlaw ako sa inidoro. Nakita nyo naman kung paano ako maglinis ng CR. Di ba? O, nakita nyo, kahit maselan ako sa CR at lababo, marunong naman ako maglinis ng lababo at CR. Siyempre ako lang gumagamit niyan, kaya ako lang din na maglilinis niyan. So nakita nyo na kung paano ako maglinis ng lababo at nakita nyo na rin kung paano ako maglinis ng CR. So ayan ang mga part ng obligasyon ko at isa yan sa mga daily routine ko tuwing rest day. Yan ang ginagawa ko tuwing rest day, ang maglinis ng lababo at CR. Maselan kasi ako sa lababo at CR, 'di ba? Sinabi ko na sa inyo na pagdating sa lababo, ayoko nang makalat, ayoko nang madumi, ayoko nang inuud ang pinagkainan, ayoko nang nilalanggam ang kobyertos. Kaya maselan ako sa lababo at ako lang din na naglilinis nun. Kasi ako lang mag-isang gumagamit. Especially lalo na sa CR. Ayoko na may tae na hindi binuhusan, ayoko na may ihi na hindi binuhusan. Na hindi naman sa akin, 'di ba? So, pagdating sa paglilinis, nakita nyo, maano ako maglinis ng CR. 'Di ba? Marunong ako maglinis ng CR. Maselan man ako sa CR at lababo, magaling naman ako maglinis ng lababo at CR. Yan ang pinagmamalaki ko. So, nakita nyo na ang part ng obligasyon ko. Yan ang mga daily routine ko tuwing rest day. Bago kami magkita ng chubby ko. Bago kami magbanding ng chubby ko. So, ayan na nga. Shoutout sa mga nanonood. So, papakita ko sa inyo yung itsura ng CR ha. Yan. Papakita ko sa inyo. Malakas ang daloy ng tubig sa Maynilad. May gripo ko dyan sa may gripo ko sa lababo, may gripo din ako sa CR. Yan, makikita ninyo. Yan, malakas ang tubig ng gripo sa Maynilad. So guys, bago matapos ang content ko at vlog ko, may nag-request sa akin na i-shoutout ko sila dahil manonood daw sila at palagi nila akong sinusubaybayan. Lagi daw nila akong pinapanood sa mga content at vlog ko. So shoutout sa mga pamangkin ko sa Muntinlupa na anak ng eldest brother ko. Shoutout kay Jaisel Caril Catalia. Shoutout sa jowa niya si Denmark. Shoutout sa pamangkin ko kay Joshua Rain Catalia. Maraming salamat sa suporta nyo, mga pamangkin ko. Alam ko na lagi nyo akong pinapanood at lagi kayong nakasupport sa akin. So, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Guys, shoutout sa inyo. At bago matapos ang vlog na to, ipapakita ko yung itsura ng CR, inodoro. Yan. Malinis, di ba? Oh. Di ba? Ang galing ko maglinis sa CR. At ang lakas ng taloy ng tubig. Ang lakas ng daloy ng tubig sa gripo ng Maynilad. So, pinuno ko na yung balde ko para wala nang problema pag gagamit ako ng CR. So, guys, hanggang dito na lang content at vlog ko. Sana nalibang kayo sa panonood. At sana natuwa kayong manood. So, guys, thank you for watching. See you again tomorrow.